Okay, goodie guys, no? It's 52 error na naman guys ang ating gagawin ngayon. Dito kami ngayon guys sa Kabuyaw, no? So ngayong araw, apat na it's 52 yung nakapila sa atin ngayon para i-repair. Isa sa San Pascual, Batangas, no? Isa dito sa Kabuyaw, isa sa may Bacoor, tapos may isa din tayo sa Cavite, no? So tatlong it's 52 ito ang ating gagawin. So, yun nga, sinasaksak natin guys, it's 52 talaga siya, oh, yan oh. So, pag ganito guys, ang problema, so kailangan nyo talaga ipa-repair ang inyong washing machine, no? Dalawang option nyo guys, no, para mawala yung H52, either ipa-repair nyo yung board or papalitan nyo ng board, no? So, yung board nyan guys, kapag binili sa service center, nasa 8,000 yung bago. So, ito naman, pag ipa-repair nyo, ang minimum repair namin guys, pag malapit, 2,500, no? All in na yun, 2,500, no? Within the area lang. Pero pag malayo kayo, kasama na yung transportation, no? Pag malayo, mas mataas na yung rate namin sa repair, no? So, although itong H52, madali lang naman siya i-repair. Kaso, expertise kasi ang kailangan dito kapag H52 error, no? Hindi basta-basta lang na repair ang gagawin dito. Kasi maraming tinitingnan dito, maraming tinicheck dito sa H52, no? So, kung master mo na, saglit lang yan. Mga 20 minutes tapos na yan, no? Pero kung hindi mo pa master itong error na ito, ang chances ay matatagalan ka sa pag-repair. All worst case, masisira mo pa yung board, no? So, yun, no? So, ito guys, kung mapansin yan, sunog talaga yan. Lagi yan, no? Pag H52, sunog yan, no? Yung paa ng regulator. Pero wag kayo dyan mag-focus sa regulator, no? Hindi lang regulator talaga ang isang dahilan ng H52. Marami siyang dahilan guys, no? So dito nung inoperahan namin, ayan, nakikita natin, marami siyang sunog dito, no? Yung likod ng regulator na to guys, sunog yan, ayan. Sunog yan dahil sa silicone, no? Nagkaroon siya ng nangingitim-ngitim, no? So i-test nyo yung regulator na yan, no? So yung mga katabi dyan, marami siyang parts, no? Katabi ng regulator, may mga resistor, may mga kapasitor na maliliit, no? So ingatan nyo kapag kayo ay nag-repair, no? Dapat mag-test nyo yan, yung mga components, no? So ang usual lang naman talaga naging problema sa isang H52 error, ang lagi naming experience diyan na may sira ay yung resistor. Laging nag-change value, minsan open na, no? So yun po yung naging issue, no? So ang gagawin nyo lang diyan, hanapin nyo lang yung mga component na i-test nyo, no? So, kung electronics ka, madali ito sa'yo, no? Kung ikaw ay electronics. Kasi nga, mas mabilis mo siyang matest yung mga resistor, itong regulator, no? Ngayon, kung hindi mo alam paano i-test yung regulator, pwedeng doon ka muna mag-focus sa mga resistor, no? So, check mo yung mga resistor na mga nag-change value. Pag nag-change value na, palitan nyo, no? Kapag napalitan nyo na yan, tapos ayaw pa rin gumana, doon kayo pupunta sa regulator, no? Ayun. So, doon muna kayo sa mga parts na mura at madaling palitan, no? So, yung mga resistor niyan, ang kanyang rating niyan is 200 kilo ohms, no? Yung laging nasisira dyan. Minsan nag-o-open na, no? So, yun po ang kailangan nyong palitan, no? So, yun. After natin ma-repair guys, itesting na natin, no? So yun. Testingin na natin. Tingnan natin kung mag-i-error pa ba, no? So after nito, pupunta tayo ng San Pascual, Batangas. Ayan. So yun. So mapansin nyo guys, okay na, hindi na siya nag-error. Kasi nga guys, ang H52 kasi, pag on mo pa lang, lalabas na kagad yan yung error, no? Wala ka ng selection na magagawa. So talagang mayroon siyang problema, no? So tulad nito guys, okay na yan, no? So mamaya ilalabas ko rin yung video, no, pag-repair natin sa San Pascual kung anong naging problema doon, no? So tingnan natin. Dito guys, ang naging issue nito ay yung resistor, no? So sinasabi naman natin na ang problema dito is resistor, no? Dito, no? So yun. Okay, thank you, bye-bye.